Kahit tambay po, meron pong mga pangarap yan sa buhay. Ginugusto po talaga kami ng mga customer kasi nakikita po nila kung paano ikat. Tapos yung serving po namin, wala po talagang timbangan. Ako po mismo ang tumatarya sa fries. Saka po matagal po mawala ang pagka-crispy niya. Bukod po sa crispy, saka malinamnam yung patatas na sineserve ko sa kanila, sobrang overload po yung binibigay ko pong fries sa kanila. Noon po nakaka 50 kilos na po ako ng patatas na nabebenta. Pero nung na-vlog po ako, umabot po lagi na ng 160 to 200 kilo ng patatas na naluluto namin. Ang unang nag-vlog po sa akin ay si Good Spot. After ni Good Spot, maraming iba't ibang vlogger na pumunta pa po sa store namin. Tapos minsan nagulat ako, mag-open pa lang po ako, yung pila po namin almost 2 kanto na po yung haba. Ang madalas na umi-FT dito sa amin, mga taga dito, mga estudyante, minsan mga dayo sa malalayong lugar. Pagpunta nyo po doon, makikita nyo po agad ang pagkat, pagluto at paglagay ng flavor ng aming patatas. Binibenta po namin ang aming price sa halagang 120. Kung titignan nyo po yung aming price pagkasalang sa mantika, parang nagsiswimming po sila sa jacuzzi. Ako nga po pala si Joshua De Los Santos o mas kilala bilang Jow dito po sa lugar namin. 29 years old po ako. Ako po yung may-ari ng nagba-viral na fries na extra loaded dito po sa Tondo, Manila. Boss, napuno na. Grabe naman yan. Boss. Ay, hindi pa ba yan? Lahati pa lang. Mga vlogger yan. Oo, baka tayo vlogger lang. Kaya ganyan na, boss. No. Vlogger. Ayan talaga. Ganyan talaga karaming serving yan? Ito talaga guys, sobrang dami ng serving nila dito. Tapos fresh potatoes pa yung gamit nila sa french fries. Nagulat nga si Good Spot kasi ganun yung taryahan namin. Mapa-normal na customer, mapa-vlogger. Isa lang po yung tarya na madami. Halos punong-puno po sa styro. Real potatoes. Ibig sabihin, hindi siya process, totoong patatas, fresh. After ni Good Spot, nagsidatingan po sila Sir Manuel Olaso, si AJ TV, si Papa Don, si Noy Sebastian, at marami pa pong vlogger. Fresh potato na isang damakmak ang serving para sa customer na halos pamigay na lang lahat ni Kuya kahit ako ay nagulat sa order ko. Kung alam kong kumikita pa sila rito kasi yung serving nila dito parang patalo na talaga. Sir, ito na po yung order niya, sir. Wow, ang dami na ito, sir! Pero guys, tignan mo, sobrang dami. Ganyan sa lahat, walang vlogger. Iisipin po nila na, totoo ba to? May ganito pa talagang taryahan. Ba't sa iba konti? Pero dito, hindi tinitipid. Yan o, papi o, bigyan mo o. Ang dami, grabe sobra. Kahit magtanong po kayo kahit kanina dito, sir. Kapag hindi ganyan nakuha nyo, balik nyo. Ganoon sila ka-confident sa sobrang dami ng binibigay nila sa customer. Sobrang apaw po talaga. Ang lagi ko pong in-order, regular na cheese and iodized salt. Lagi po kami bumibili rito. Patatas, kinakat mismo, harapan nyo po mismo. Kaya legit po na masarap talaga. Mas healthy po yata at mas masarap kapag fresh na patatas ang gamit.
Makikita po kami mismo sa kanto ng Kagitingan Balagtas sa tapat po ng Negus Eatery. Pulang tent, tapos medyo malaki na po tindahan, 4 na lutuan. Ayun na po mismo. Po kami everyday, 4 PM hanggang maubos ang aming paninda. Makakapili po kayo na flavor ng tulad ng cheese, na chili barbecue, sour cream, saka salt. Makikita nyo po yung aming patatas kung paano i-cut sa aming special cutter. Nagsimula po ito nung nag-crave yung girlfriend ko ng price. Sabi ko sa kanya, what if ako na lang po yung magluto? Tapos nung natikman niya, sabi niya, masarap naman daw. Sabi ko, what if negosyo natin to? Shai, Lance. Pagkatapos naming hiwain, isasalang po kaagad namin sa mainit na mantika. Sasabihin lang po nila na hanggang dyan lang ako. Wala na akong mararating. Mag-aasawa na lang ako. Tapos aasa na lang ako sa magulang ko, sa nanay ko. Tapos hanggang doon na lang daw talaga ako. Hindi na ako aangat sa buhay. Nung panahon na tambay ako, tinatakasan ko lahat ng problema. Pinapatay ko lang po talaga yung oras para matakasan yung isang araw na ano yung poproblemahin ko, na anong gagawin ko kaya ngayong araw. Hanggang yung araw po na yun, naging buwan, tapos naging taon po. Nakapagtapos nga po ng culinary, kaso sobrang tagal din po ng tinambay ko yung pag-aral ko ng culinary. Nung ayaw kong mangyari sa akin, hindi ko alam, unti-unti na palang nangyayari sa akin. Takot harapin ng realidad ng buhay. Sa totoo lang, masarap maging tambay kasi nagagawa mo lahat ng gusto mo. Sobrang sarap. Pero hindi mo inaasahan na tumatagal na pala. Tumatagal na pala yung oras, yung araw, taon. Ayun pa ang masakit, taon. Pag umabot ka sa ganong punto, ang bigat na nun pala. Maraming beses na po akong minaliit. Nakatalikod ako kahit harap-harapan po. Minamaliit po nila ako noon. Habang tumatagal po, naisip ko po na hindi na po ako pabata. Kailangan ko na po kumilos kasi hindi po ako naniniwala sa swerte. Doon po nauntog yung utak ko na hindi pwede na ganun.
nararamdaman ko po nun pag naririnig ko po yun, hindi po ako nagagalit eh. Nasasaktan, totoo nasasaktan ako, pero binabaliwala ko na lang po yun. Kasi ang gusto ko pong mangyari, magnegosyo, ganun, tapos pakita po sa kanila na kaya ko. Nagsisipag po ako ngayon dahil po sa mother ko, dahil din po sa partner ko, dahil ayokong maging ganito lang ako pagdating ng araw. Ayokong kunyari may pamilya na kami ng partner ko, sasabihin, ayan, kaya ganyan buhay niyan kasi hindi nagsumikap. Dahil yung mother ko lang po talaga yung kakampi ko, saka yung partner ko ngayon, na sila lang po yung nagtitiwala ng todo sa akin. Na kaya mo yan, Jow. Bawat may gusto kong subukan na negosyo, mother ko saka yung partner ko po yung nasa tabi ko, sumusuporta ng todo. Masaya naman po siya din kasi nakikita niya lumalakas po yung negosyo, nakikita niya seryoso po sa negosyo. Ako po si Victoria de los Santos, ang mama ni Jow. Si Jow ay isang masipag na anak. Yun lang naman talaga gugustuhin mo eh. Yung makita mo, yung anak mo nagtatrabaho na masaya, na natutupad na yung pangarap niya, nakaka-proud. Masarap po sa feeling na sabihan ka ng magulang mo na proud sa'yo. Kahit alam nila na dati kang walang ya, dami mong ginawang kalokohan, pero yung sasabihin niya na proud ako sa'yo, sobrang sarap pakinggan. Itiwala ko sa kanya at ibinibigay ko ang aking buong suporta bilang isang ina. Ayun, ganyan talaga serving yan. Opo, ganito. Baka bang vlogger lang yan, ha? Hindi Ganyan talaga. Kahit sabihin mo, Paul, diba ganito talaga yung serving kong 99? Yung order nito parang pang isang barangay na. Sure na sure ako magugustuhan nyo dito. Ito na yung tignan mo naman, tropa overload, oh. sa sobrang generous ng serving nila rito, ay hindi na kinakaya ng styro sa dami ng nilalagay nila rito. At potato yung gamit nila dito, ha. Yan, ganyan karami yung serving, walang vlogger. Gusto niya na makita niya akong unti-unting umaangat. Sipag lang, saka konting uniqueness sa tinda. Kailangan mo rin kasi tignan yung location mo kung ano yung hindi pa natitinda. Kasi bawat tindahan sa iba't ibang lugar may kakaiba dapat. Pero ang payo ko po sa inyo, kapalan nyo po yung mukha nyo. Kasi tambay na nga kayo eh. Kapalan nyo yung mukha nyo kung ano yung gusto nyo.
kung paano kayo kumita, paano kayo mag-side hustle. Okay lang, huwag kayong makinig sa mga sasabihin na nila, ay barya-barya lang yung kikitain nyo. Mas okay na yun, kaysa talagang paninindigan nyo yung pagiging tambay nyo. Sa totoo lang po, walang tama at mali sa pagiging tambay. Ang aking payo lang po, kung tatambay po kayo, sana po, habang tumatambay po kayo, napag-iisipan nyo na din po na paano kayo mag-grow, paano kayo mawawala sa shell nyo. Kasi pag nakakatakot pag naging tambay ka, tapos napasarap ka sa pagiging tambay, guarantee ko po sa inyo, dun, hindi naman po sa hanggang dun na lang po talaga kayo. Siguro kung di ko panahon noon, ako ay batang tondo, taga-tondo to, sisigaw ko sa mundo. Sige sabihin mo sa'kin kung ano ang alam mo dito sa amin. Ang nakilala yung tinda namin sa Donut Burger. Yung burger namin is 100% pure beef and 100% pure lamb. baka ngayon ako naman. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.